Hey, 16:19 ng hapon, November 19, 2024. May 27% pa kasi ako dito. So, iisip ako kung ano yung magandang topic. So, sa lahat ng followers ng The Rock of Jesus Christ, bibigyan ko kayo ng tip kung totoong talagang naniniwala kayo doon sa Diyos at doon sa pinangako ng Diyos. Kung talagang naniniwala kayo, kasi mahirap yung nagsabi ka lang ng oo tapos wala ka naman palang paniniwala doon. Sasabihin mo lang ng oo. So binibigyan kita ng tip ng kung paano mo makukuha yung pinangako ng Diyos sa iyo. So ito yung tip, yung clue na bibigay ko sa iyo. Ang clue kasi is, kung wala kang maihahandog na prutas para sa Diyos, hindi ka niya magiging alagad. Nakasulat yun dun sa Mateo ata. Hindi ko matandaan. O sa John yata. Sa John. So, para mapatunayan ikaw ay isang alagad ni Jesus, magbibigay ka sa kanya ng bunga. Hindi ito yung bunga ng bayabas, hindi ito yung bunga ng alateris, kundi yung pinakabunga mo. So, hindi kayo yung taong nakikinig lang sa akin o nakikinig ka lang sa pastor o kung kani-kanino, kundi magtatrabaho ka rin para dun sa pinangako sa iyo. Ito yung paano ka makakakuha ng bunga. Paano ka kukuha ng bunga? Hindi yung nakikinig ka lang, aba. Kung nakinig ka lang, saan ang bunga mo? Dapat magkakaroon ka ng bunga para maihandog mo doon sa Diyos. Ano ang sabi ni Jesus? Sila'y magbubunga ng tig 100, tig 50, tig 70, tig 60. Ano ang sabi doon? Di ba nakasulat yun sa Marcos, Lucas, Mateo, pati yata sa John, hindi ko alam. Kayo'y magbunga. Hindi yung kayo yung nakatunganga lang na nakikinig ka ng kung anong kabalbala na sinasabi ng mga nangangaral sa iyo. Hindi yung mag-offer ka lang, magbigay ka ng offering mo, yung magbigay ka ng ano ba to, ng abuloy mo sa simbahan, pwede na. Hindi na babayaran ng regalo. Hindi na babayaran yung Diyos. Kasi para mo naman pinagmukha yung tanga ng Diyos o negosyante yung Diyos. Siya ang gumawa lahat ng bagay sa buong mundo. Binigyan ka niya ng buhay, tapos babayaran mo lang. Ano ka? Sino ka? Ano ka? Sinong Poncio ka ba? Diba? So, paano ka magkakabunga? Yun ang tanong. Ito sa totoong, kung ikaw talaga ay totoong naniniwala sa Diyos talaga, totoong merong hinandang regalo sa iyo, naniniwala ka dun sa buhay na yun, kailangan mo magtrabaho dun para sa bunga mo. Hindi yung nakikinig ka lang, hindi yung nakikiusyoso ka lang, hindi ganun. Paano ka magbubunga nun? Diba? So, bibigyan kita ng tip. Kung totoo yung mga inaral ko sa inyo tungkol sa iisang Diyos, tungkol sa totoong simbahan, tungkol sa mga kautusan, doon sa tatlong yon, iyan ang main gospel sa Biblia.
Yan ang pinaka main gospel. At yan ang pinaka issue sa Biblia na pinagtatalunan sa buong mundo. Ngayon, kung naniniwala ka talaga na itong the rock of Jesus Christ ay totoo, magtuturo ka dyan para magkabunga ka. Kung talagang naniniwala ka. Kasi, kung may Bluetooth speaker ka dyan, mag-isa ka. Isa ka lang. O kaya may grupo kayo, maggrupo kayo. Punta ka dyan sa kanto. Turo ka doon, huwag yung puro kabalbala ng naiisip mo, hindi yung ganun, ganyan, yung puro arte-arte, kundi magturo ka kung ano yung totoo. Kasi marami nagtuturo ngayon, ang daming ikot na ginagawa. Okay, so, ano nga ba yun? Dami na huwag kang gagawa ng masama, huwag kang gagawa ng ganito, hindi ganun ang tinuro, kundi ituro mo kung ano yung nababasa mo sa Biblia. Ipaliwanag mo kung ano yung naandun sa Biblia. Hindi kung ano-ano ang sasabihin mo. Totoo, hindi. So, kung totoong naniniwala ka dito sa sinasabi ko na pinag-uusapan sa bawat kanto dito, sa Cavite, kahit sa states, kung naniniwala ka talaga sa akin, kung gusto mong magkaroon ng regalong yun, paghihirapan mo ang bunga mo. Hindi yung nakatunganga ka lang, nakikinig ka, inaabuluyan mo yung Diyos. Hindi nababayaran ng Diyos. Siya ang gumawa ng langit at ng lupa, binigyan ka na niya ng buhay. Sinong Ponsyo ka para bayaran mo ang Diyos? Totoo, hindi. So, sa mga naniniwala, ito, sumundot lang tayo, kasi konti na lang to. Sa mga naniniwala, ngayon pa lang mag-umpisa ka na. Kasi, matagal na dapat. Dapat kung, atulad dun sa sinabi sa Biblia, na siya ay nakatagpo ng kayamanan, itinago niya yun. May 3 binigyan, pinautang ang Diyos ng pera. Ito, isa tong hiwaga sa Biblia. Yung isa, binigyan ng pera ng Diyos. Talento. Ang ibig sabihin ng talento nung unang araw ay yung pera. Yung talento. So binigyan siya ng pera, pinautang. Pumunta doon, pagbalik doon may tubo. Yung isa, nagbigay din ng tubo. Yung pangalawa, itinago, natakot. Baka daw, ewan ko, kasi nga daw, inaani niya ang hindi sa kanya. Di ba? Isang hiwaga yun. Ang ibig sabihin nun, ay kung gaanong karunungan ng Diyos ang binigay sa iyo. Hahakot ka ngayon ng mga prutas mo na ibibigay mo sa Diyos. Yun ang pinakatubo ng Diyos sa iyo. Nakuha nyo? Ito yung mga itinuro dyan ng mga ibang mga ngaral na nagpautang din. Ayun, dahil nga sa tanga, hindi nila alam yung yung aral. Ayun, binigyan ng pera. O ito pera, o. Larga. Diba? Hindi ganun. So dito, pag ako kausap mo, malalaman mo kung ano yung totoong sinasabi ng Biblia. Nando nakalagay na kung ba inaani mo ang hindi sa'yo, sabi nung alipin na pinautang. Lapastangan ka, sabi ng Diyos. Kasi itong bukid na to, itong buong mundo na to, bukid niya to. Kayo ang pinakatanim dito. Kayo ang pinakatanim niya dito sa mundo. Kayo ang may mga damong panira, may mga ano ba tawag nun, yung bigas, yung palay. Yung damo at palay pinaghihiwalay.
Kasi nga yung damo sumisira sa palay. Kayo ang daigdig, ang pinakabukid ng Diyos. Kung saan kayo nakatanim doon. Ngayon, magbibigay kayo sa Diyos ng bunga mo para mapatunayang sumusunod ka ba talaga sa Diyos. Ngayon, paano ka magbubunga? May bungang masama, may bungang mabuti. Ano ang bungang masama at mabuti? May sinasabing anak ng Diyos, may sinasabing anak ng demonyo. Paano mo masasabing kang anak ka ng Diyos? Nandun yun sa mga aral na binigay ko sa inyo. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng clue at tip kung paano mo makukuha, paano ka makakaasang na bibigyan ka at pakikilala ka ng Diyos sa kanyang Ama. Nandun yun sa Revelation na ipakikilala ka ng Diyos sa kanyang Ama. Wow, di dalawa na Diyos. Nagkawindang-windang na ngayon yung mga siraulo. Ano ang sabi sa Biblia? Ang makilala ka na iisang Diyos. Sino ang Diyos mo? Tanong. Ang sabi sa Biblia, ang makilala ka na iisang Diyos. Sino ang Diyos mo ngayon? Ano ang sabi ni Jesus? Sambahin niyo ako sapagkat ang kanyang Ama, hindi niyo siya nakikilala. Di ba yun ang sabi? Hindi niyo siya nakikilala, yung Ama niya. Sino sasambahin mo ngayon? Hindi mo naman pala kilala yung Ama niya. Huwag kang sasamba sa hindi mo kilalang Diyos. Yun ang patakaran doon. Simula pa yon sa lumang tipan hanggang ngayon. Ano ang nangyari sa lumang tipan? Hanggang ngayon, nangyayari yon. Okay? Tinuruan ko lang kayo ng tip kung paano nyo makukuha ang buhay. Paano kayo magkakabunga ng mabuti para sa Diyos. So, hindi ko naman kayo inuto dahil ito, parte rin sa akin. Kung paano natin dudurugin ng mga demonyong yan ng kapayapaan. Wala ka namang ginawagawang masama. Magturo ka dyan. Kumuha ka ng Bluetooth speaker, kumuha ka ng mic, punta ka doon, magturo ka. Wala kang ginawang masama, payapa lahat. Di ba? Kapag may gumawa ng masama sa'yo, ipasabi mo na agad doon sa mga followers ng katotohanan. Wala naman silang magagawa. Magsalita ka dyan. O, kumuha ka ng baril. Pagka may lumapit, barilin mo. Wala kang ginagawang masama eh. Kasi yung mga putang inang yan, hanggat hindi mo tinatapatan, tatakutin ka ng tatakutin. Dapat tapatan nyo. Huwag kayong matatakot. Yun ang sabi ng Diyos. Tumayo ka at huwag kang matakot. Yun ang kauna-unahang sabi ng Diyos. Na huwag nyo silang katatakutan. Makipagsabayan kayo. Napakasimple, di ba? Doon ka lang, magsalita ka lang, ayos na. Kapag may nanggulo sa'yo, guluhin mo rin. Huwag mo silang katakutan. Okay, sa susunod na ulit. At binigyan ko lang kayo ng tip. Para din sa sitwasyon ko. Kung gusto nyo talaga ng totoo, bahala kayo. Nasa sa inyo yan. Hindi naman sa akin yan. Para din sa akin kung paano natin dudurugin ito mga. Okay, at sa susunod na ulit.